Ay, magandang tanghali po mga boss, mga kamping, mga kabunyog, no? Magbigay ko tayo na, ang dami kong topic ngayon, ang gaganda, kaya lang, yun nga, hindi ako kaya mag-vlog ng mag-vlog eh. Oo. Kasi nga ho, yun, marami tayong pinag-uusapan, parati ho tayo nagkukulab, magaganda naman yung comments nyo sa vlog ko kahapon, oo. Pag-usapan ho natin tong presyong, hindi na yata, kaya pa ba? O, pakinggan nyo ho. Lalo-lalo na ho yung bigas. Ito po, 21 hours ago lang to. Regular at well-milled rice, hindi na binebenta sa Commonwealth Market. O, pakinggan niyo po na to. Palengke ngayong Lunes, tumutok na kayo dahil ito na ang presyo ng ilang bilihin. Magkano na ba? Binisita po ng GMA Integrated News ang Commonwealth Market at nadiskubring wala na hong nagbebenta ng regular at well-milled na bigas sa saklaw po ng price cap. Naku ha? Mahal din yung kamatis. Balita mo. Talaga at may live na balita si Maki Pulido. Maki, magkano na ba ang bentahan ng kamatis at bigas? Alam nyo naman ngayon, kung mamamalengke ka, wala ka na talagang mabibiling mura. Lahat, halos lahat, mahal. Mahal ang karne, mahal ang bigas, pati gulay, mahal na. Can you imagine, pati kamatis, mahal. Dito nga sa Commonwealth Market, nung nagtanong kami, ang kamatis ay nasa 160 pesos per kilo na. Ibig sabihin lang yan, Connie at Rafi, ang 7 piraso, at nagpakilo kami kanina, ang 7 piraso ng maliit na kamatis ay nasa 40 pesos. Mas tumaas pa raw ito kumpara noong nakaraang buwan na 100 pesos per kilo. Mura pa nga yan kung tutuusin dahil sa monitoring ng Department of Agriculture, sa ibang pamilihan sa Metro Manila, aabot sa 210 pesos ang kada kilo ng kamatis. Kamatis pa lang yan. Mahal na kahit yung ibang mga gulay. Ang sitaw to nasa 100 pesos per kilo. Ang isang tali na may 10 piraso ay nasa 20 pesos. Yung sibuyas dito sa Commonwealth Market, Bali, 2 piso, isang sitaw. nasa 160 pesos per kilo, pataas ng 100 pesos. Ang bell pepper, 400 pesos per kilo na, mula 70 pesos noong nakaraang linggo. Sa mahal ng Pwede kayang pag ganito nangyayari, pwede kayang ipuspo ng Pasko ng mga mahihirap. Pwede lang magpasko ngayon, mga nasa gobyerno, di ba? kamatis, may mga nakausap tayo na mga tindera dito sa Commonwealth Market hindi na daw nagbebenta. Ang sabi nila sa atin mahirap na dahil sa sobrang taas, tutumal ang benta, at kung matumal, ibig sabihin may mga hindi mabebenta, hindi mababawi yung kanilang mga puhunan. May mga nakausap kami kanina, ang balak sana dahil nga malamig ang panahon, magigisa para sa sabaw, pero dahil nga sobrang mahal, nasa 30 pesos para sa kamatis pa lang, hindi na magigisa ng kamatis na mas malasa raw sana, sibuyas na lang ang gagamitin. So dito, napansin din natin na wala nang tinitinda na regular milled rice o well-milled rice, puro na premium grade local rice, at ang presyo ay 55 pesos hanggang 57 pesos. 50 pesos per kaban lang daw kasi ang diferensya ng bentahan sa Bulacan ng regular milled at premium grade local rice. Kaya sabi ng rice retailer, premium grade na ang binili nila dahil kung ipatupad bukas yung price cap na 41 pesos at 45 pesos per kilo sa regular at well-milled, tiyak talagang malulugi sila. Pinag-uusapan pa ng mga rice retailer kung magbubukas sila ng pwesto bukas, ang unang araw ng pagpapatupad ng price cap sa bigas. Kung tutusin, ang sabi ng Bantay Bigas, dapat nga nasa 36 pesos ang kada kilo ng bigas dahil ito ay mula pa sa ani noong March, April at May, at kung saan ang palay ay nasa 12 to 16 pesos per kilo lang. Bakit nila alam? Lungkot nga lang daw, ito yung sinasabi ng Bantay Bigas, dahil ang naiipit sa halip na rice cartel na sila nga raw yung nagmamanipulate ng presyo sa ngayon, ang naiipit ay yung mga rice retailer. Ang sabi ng Bantay Bigas, yan hong aanhin ko ngayon pagkatapos nito, yung tungkol sa yung rice cartel na sinasabi. Hindi na raw na-regulate ang importasyon at bentahan ng maipatupad ng rice tarification law dahil nalimita na ang National Food Authority sa pagbili lang ng buffer stock. At ito ang balita ko. Ako si Maki Pulido para sa GMA Integrated News. Maki, ito naman ang balita ko, Kasi marami tayong naririnig, na pangamba
dahil hindi madali na talagang makita kung yung tinitinda ba talaga ay premium rice as compared, di ba, sinasabi nila po pwedeng dayain na well-milled lang naman pala yan. Pero para magbenta na mas mataas, kailangang sabihin na premium rice ito. So, paano ba daw gagawin dyan? Na meron... Iba-iba ho kasi. Ang ginawa kasi nitong si His Excellency, 41 saka 45 lang, dalawang presyo lang. Yung well-milled rice saka yung ordinary sinasabi. Ang dami hong klaseng bigas. Ang dami hong klaseng palay. Oo. May long grain, may ordinary. Paglabas ho niyan, mayroon ng Jasmine, may Dinorado, may Milagrosa, Angelica, kung ano-ano hong klase ng bigas eh. Iba-iba ho presyo niyan. Oo. Ginawa niya 41, 45, ganun lang. Tayo mga nakausap, premium tama. grade, oo. Bakit? Alam mo, ang sinasabi lang kasi dito ang mga expert kasi diyan yung pagtingin, yung titignan mo kung halimbawa may mga broken rice. Oo. Doon lang mo lang naman masasabi kung talagang premium o kaya yung diferensya sa bigas. So, this will fall upon the responsibility ng Department of Agriculture dahil sila yung may mga inspector. Sila yung titingin doon sa bigas. Alam niyo po ba yung magandang palay? Ha? Pag giniling po yan sa milling, wala hong putol. Mahal ho yan. Kasi pag inano mo talaga, buo-buo po yan, wala hong bali. Oo. Ang galing nung gilingan. Pero maganda ho kasi yung palay. Kaya ganun ho nangyayari. Kung pangit ang palay, maski anong ganda ng gilingan mo, magdurog o putol-putol. Ganun po yan eh. Kung totoo ba tong premium grade o kaya well-milled o regular well-milled? Connie? Oo, simula bukas na yan. Siyempre, yung ating price cap, ipatutupad, Maki. So, aasahan ba natin na maglilibot yung mga taga-DA para talagang masiguro na walang mananamantala na naman? So ganito yon, kanina pa natin tinatawagan ng Department of Agriculture at hanggang sa ngayon, tinatawagan pa rin natin sila para naman maitanong na, isa na yan sa itatanong natin, Connie. Ayun. Paano yun, Maki? Sabi mo kasi yung iba hindi na nagbebenta ng kamatis. Baka hindi kayo magmahal din. Wala na nagbebenta, di ba? Price market yan. Paano yun? Magmamahal lalo. Mahal na talaga, Rafi. So, syempre, ang kailangan daw nilang gawin, sabi ng mga nakausap natin, talagang kailangan protektahan din natin nila yung sarili nila dahil mahal nga naman ang puhunan. So, kung hindi mo mababawi yung puhunan, mas malulugi ka. So, yun lang. Talagang hindi natin alam kung paano yan ibabalanse kasi talagang dun sa farm, mahal na talaga, Rafi. Kailangan magpalengke tour na yung mga gustong mamili ng mga ganyan At saka, kamatis. forced diet tayo dito, di ba? Maraming salamat sa iyo, Maki Pulido. Forced diet na raw sabi. Mga boss, alam niyo kasi, yan hong palay. Ito, istorya ng mga magsasaka, Alam ko po yan. Kasi nga dati, namili-mili din ako niyang palay na yan. Nung hindi pa tayo, bata-bata pa, Yan ng mga farmers, mga boss. Siguro, sa 10 na magsasaka, swerte na yung may 3 na may sariling kapital. Ibig sabihin nun, malawak ho yun ang mga kanilang bukid na palayan. Pero karamihan po diyan, lalo na kung ilang kinabubuhay nila, yung bukid na kanilang sinasaka. Diyan ho nila kinukuha yung pagpapaaral ng anak, pag nagkasakit yung anak, damit ng anak, lahat diyan ho kinukuha. So makatuwid, marami hong magsasaka na isinasanla ho yung kanilang mga bukirin, mga palayan na yan, sa mga traders. Siyempre may tubo, di ba? Ngayon po yan, pagdating po ng anihan, obligadong hahakutin ho yan nung pinagkakautangan nila yung kanilang ani. Oo. Sa presyong lumalakad. Pag ang palay po tag-ani, mura po yan Mura ho yan, mura. Gabor, ibig sabihin, maraming ani. Marami tumama ho, pag-usapan natin. Pag nasa lanta pa ho ng bagyo, lalong malas, di ba? Ang pag-usapan po natin yung hindi nasalanta ng bagyo. Ibig sabihin, maraming palay. Tumama. Bakit mataas pa rin ang bigas? Kasi po yan nga. Yun yung mga
big time na trader. Malalaki ho, bodega niyan. Oo. Bili lang ho ng bili yan. Yung mga may utang, likida. Tutubo pa ho yung mga ano na yan, tutubo pa ho yung inutang na pera nung mga do sa trader. Oo, tapos kukunin nila yung kanilang mga titulo, di ayos na. Di ba? Ganun. Hindi naman ho, yan ho mga big time na trader na po yan. Hindi po yan nasisiyahan sa piso 1 kilo na tubo. Hindi. Ikakamada po lahat yung palay na yan. Meron ho yung classifier. Oh. Long grain. Kamada sa long grain. Oh, ordinary. Kamada sa ordinary. Iba-iba ho ang kamada niyan, palay. Hindi naman ho halo-halo yan eh. Yung magagandang palay, mas mahal ho ang bili. Kesa ho doon sa ordinary na palay. Ganun po yan. Sa laki po ng bodega na yan, talagang nakakamada huli yan. Yung mga magagandang klaseng palay, nakakamada sa maganda. Yung mga nakakamada naman doon sa ordinary. Ganun po yan. Yan ho, istorya ng palay, ng bigas. No? Ngayon, pag wala na po, tsaka karamihan ho yan, yung mga big time ho na buyer ho ng palay na yan, mga traders na sinasabi, may sarili pong gilingan yan. May sarili hong gilingan yan. Bukod doon sa... Kaya sila, bilhin nyo o hindi yung palay nila, wala silang pakialam eh. Basta hindi nila gusto presyo eh. Bakit? Bibigasin nila yan eh. Mas malaki pa ang kita nila pag yan ay binigas. Pero yun nga, pag nasihan na sila sa tubo sa palay, ibebenta nila kung ilan... Ibebenta nila yung palay nila. Pero yung tuloy-tuloy ang giling ng bigas niyan. Ganun po yan eh. Nakakamada ho sa mga bodega, nakaipit. Kumbaga, pag wala na hong tigatik na, wala na hong mabiling palay, shortage of price, sabi. Pero nakaipit ho sa mga malalaking bodega, yun hong mga palay at bigas. Kaya hindi ho bababa eh. Pag mataas na, siguro, nasisiyahan sila siguro kung sabihin natin 5 piso 1 kilo. Baka pwede na. 5 o, kung ang 1,000,000 kilo yung kamada ng laki-laking bodega na yun, di parang namumulot ng pera. Bukod doon sa tinubo doon sa mga magsasaka, ganun po yan. Kaya ang yayaman po ng mga traders eh. Ngayon, sasabihin niyo 41, 45. Paano mangyayari yan? Ito hong mga nagtitinda rito, marami rin hong maralaki kapital na nagtitinda ng bigas na yan. Nabili ho nila sa mahal na halaga. Paano nila ibebenta ng 1,200? Ang kapital ho siguro nila, binili nila. Kasi pag bumili ho yung mga malalaking rice dealer ho dito, na umuupa ho ng pwesto sa palengke 1,200 ang bili nila. Ang pasa po nila niyan, 1,240. Meron ho silang 40. Sa 25 kilos po 25 kilos ho na bigas. Magandang klase na ho yun. Yun ho ang capital nila, 1,200. Tubo sila ng 40. Sa kalahating sako po yan, Bali, ang benta po na, ngayon, binili mo yun, 1,240. Nagtitinda ka rin ng pakonti-konti na nandun ka sa barangay. Ganyan, sa palengke. Ang benta mo na yan, 53, 55. Para tutubo ka naman. Ganun ho, yan eh. Paano may bebenta ng 45, aber? Ang kapital mo na 48. Sabi nga isang dyan, sa ingin ko, dami-dami, Hindi mo po pwedeng ewan ko huhulihin daw, papahuli. Mariosip. Hindi mo talaga obra. Yung siya iniisip ni napirmahan na. Ewan ko ano mangyayari. Pero sa ngayon dito, wala pa hong nangyayari. Same pa rin ho. Ganun pa rin ang presyo ng bigas. Sa araw na to ewan ko anong gagawin dyan. Kung totoo kang pwede nilang hulihin yan. Diba? Ang dapat sana itong gobyerno magkaroon ho ng fix na bili ng mga traders sa
Pero imposible kasi mahirap po talaga eh. Oo eh, mahirap po talagang ano, hindi ho ganun kadali eh. Hindi ho ganun kadali eh. Kanina sabi eh, yan daw naman mga bigas na yan, nabili pa nung 12 pa lang ang palay. Paano mo alam? Paano mo nalamang noon pa nabili yan? Hindi mo alam yan. Hindi mo alam yan. Ha? O, tingnan natin ha kung may mangyayari, kung mahuhuli nga yung mga nagbebenta ng ano, ng higit sa 45. O, yan ang bantayan natin mga boss, no? Ay, nako Lord. Yan ho. Mapakahirap po talaga isipin yan. Maliban na kung yan nga, alagaan ng gobyerno ang mga magsasaka, o bigyan nila ng murang binhi, murang pataba, ganun. Eh, crudo, paano? Eh, mag-aani yan. O, ngayon, eh, meron na ho yung mga tinasabi, pag inani, eh, diretso na palay na siya. Yung magaganda ho yung pang-ani ngayon, eh. Sa bukid, eh, diretso na, eh. Doon na nagigiik, eh. O, ay, nako, Lord. Pati gulay. Lahat, o, nakita nyo, di ba? O. Wala, no. Tapos, itong mga kumakahingi ng confidential fund, eh, kalahat, 500 million, 150 million, ang budget, billion. Wala na talagang pag-asa itong anong to. Pero, nabalitaan nyo ba, may bago na namang rating daw. Napakataas daw ng rating ni Sara. Mas mataas pa kay Marcos. Ewan ko na kung mangyayari rito. Kaya sabi ni Atty. Enzo sa kanila broadcaster eh, wala na talaga eh. Oo. Bagay. Yun na lang dasal kung kailan. Sa ngayon talagang puro dilim na eh. No, wala. Ay panahon umaaraw. Eh pero nangyayari sa Pilipinas wala eh. Di ba mga boss? Ano ko? Lano talaga. Ang masakit nito, apektado pa nito pati mga OFWs. Ha? Sabi nga ni Pen Amy Bingson, dati padala ko dyan, 30,000. Bastante na eh. Ngayon, doble na, kulang pa eh. Oh. Lalo yung mga DH na mga asa-asawa sa mga nasa Hong Kong, ganyan. Ngayon dating padala nila, kulang na yan. Oh. Kailangan double time sila doon, dagdag sila ng trabaho para Lord. Kaya yan, ano eh. Kriminalidad niyan ang lalala. Pag ganyan na ho ang klase ng wala eh. Gagawin mo. Kaya araw-araw ang balita, mga nang hold up. Lord. Wala na mga boss. Wala na ho talagang kapag-asa. Hindi na ho talaga maisip paano gagawin. O yan, sinabi na nga na ano na yan, yung price cap na yan, Diyos ko. Kayo nga, binili niyo ng ganito, binili niyo ng 48, 47, kapital nyo, bebenta nyo ng 41. Oh, lugi ka na. Oh, bayad mo sa pwesto, bayad mo sa tao, mga bubuhat sa... Hindi mo iniisip eh, no? Sino kaya nagbulong dyan na ganito gawin mo? Oh. Malaki ho malulugi sa mga yan. Hindi ho basta-basta pera yan. Kasi nga kung bumili sila yan, kagaya nun, sabi mauubusan ng bigas. Bumili ho sila ng ano, may kapital eh. Bumili ho sila ng napakaraming bigas dahil nga baka maubusan sila. At the same time nga, utak eh. O pag nabili nila siguro, tutubo sila na ngayon. Ang tubo na nila siguro 100 peso per half kaban. O 100 pinakamababa o pinakamababa ho yan, 100 piso. O papatungan mo ngayon yan. Ikaw na bumibili ngayon ng pakaban-kaban para itinda mo na naman. O malabo yan. Ewan ko natin kung may mahuhuli sila, no? Magkulab na po tayo. Wala na ho to. Ang senador naman saka congressman naman natin, ang bilis, approve na yata yung budget ni Sara sa Senado saka sa Kongreso. 2.3 billion. Pati confidential fund, approve lahat. Walang nawala.
naku, Diyos ko, Lord. At, ang pinakamaganda, ang taas ng rating ni Sara Duterte. Yung kanyang satisfactory rating daw, ba? Napakahusay ka ng kanyang performance bilang pangalawang Pangulo. Mas mataas pa raw kay Bongbong. Talaga lang mas mataas kay Bongbong si Sara, di ba? Di nga kaya ni Bongbong si Sara, What Sara wants, Sara get, di ba? At yun naman ang nangyari itong nakaraang eleksyon. Mas mataas ang boto nung si Sara kaysa kay Bongbong, di ba? Ewan ko na. Kung gaano katanga ang nangyari, kalokohan wala talaga. Ang makakapagsalba sa mga Pilipino sa oras na to, sarili ninyo. Yan lang, wala ho kayong aasahan. Wala. Pag hindi gumalaw, wala mangyari. September 21, meron daw yatang kabi ni Ka Enzo sa Liwasang Bonifacio. Magsidalo, sabi niya. Hindi ako pwede, layo ko. Mamasahe ka pa, punta ka dun. Manood na lang tayo kung ano mangyayari na naman dyan. Kung paano iiyak ang mga Pilipino sa nangyayaring ito sa ngayon, mga boss. Tapos, sa ganyang klase ng mga bilihin at kahirapan ng Pilipinas, ng mga taong bayan, makabataan, security guard nitong Vice President natin, 433. May tatawa mo lang talaga kaysa umiyak di ba? Diyos ko. Ewan. Kung hanggang kailan makapagtitiis. Baka too late na hero na kayo. Kung kailan pa kayo, wala na, di ba? Sa ngayon, talagang dapat gumalaw na ang taong bayan. Totoo lang. Matotoo lang, Wala Lord. Basahin ko na yung mga comments nyo doon sa topic ko kahapon tungkol kay reaksyon ko kay Atty. Libayan. Magaganda Jeff Ramos nak, shout out Kalat ni Baya, shout out. Good evening, Karoke. Latiguhin mo na, Karoke. Gagabi na ginabi ko Be well, mga bear. Okay lang si mga bear. Okay lang siya. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karox. God bless po. God bless, Ferdinand San Juan. Michael Edwin, shout out. Good morning, Karox, and all viewers. Iba bansa to. Good morning na siya. Good morning, may good evening. David Allen Mendoza, shout out. Hello, Karoke, at sa mga Rocky Warriors. Ang masasabi ko lang po sa vlog ni Atty. Libayan ay wala na po siyang magagawa kay Senator Rapi Tulfo. Mababaw lang po ang kaligayahan ng mga Pilipino. Yun, tama sinasabi mo, David. Tapos, ang tagal pa ng hustisya sa bansa natin. Kaya doon na lang nagpupunta kina Tulfo para makakuha sila ng instant justice. Sinasabi ko, Atty. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Ang masasabi ko dyan, sinasabi ni Atty. Libayan, bakit puro si Rapi lang ang sinisilip niya. Sinisilip nito. Mabuti nga at may isang tao na pwedeng gumawa ng mabilisang aksyon. Kasi nga, wala namang malalapitan ang isang naargabyado. At least nakakatulong siya. Ito bang si Atty. Libayan, nakakagawa ba siya ng tulong na kagaya ng binabatikos niya na si Tulfo? Ay nako, tirahin nyo sila Duterte, lalo na yung Bibi Sara na yan. Okay, para bumilib ako sa inyo. Ayan, ang mga comment ng mga Rocky Warriors, Atty. Libayan. Pel Abot, shout out. Karox, kaya galit na galit si Atty. Libayan kay Rapi Tulfo kasi wala nang lumalapit sa mga abogado. Kay Rapi na lang within a day tapos problema sa husgado. Tapos problema. Sa husgado, aabuti ang taon bago matapos problema. Kaya wala nang kita mga abogado. Ganon, pwede rin. Elizabeth Iscare ulit
Hindi ako makatulpo, Sir Rox. Ako rin. Pero hindi ako galit kay Tulpo. Ako rin. At may nakita naman akong mga ebidensya na totoong tumutulong ito. Nakikita ko rin. Kaya ayokong magsalita ng masama dito. Kahit sa alam natin na kasama ito para kumita at dumami ang mahanga dito kasi nga may nakikita ang mga tao. Yun ang sinasabi ko, Atty. Libayan. Sila Marcos at Duterte ang batikusin mo, Atty. Libayan, para bumilib kami sa'yo. Di ba, Sir Rox? Sinabi mo. Kaya di ko magugustuhan yung abogado na Libayan na yan. Yun. Sumagot si Jan Dimango. Sumagot siya, ha? Sabi ni Jan. Selected ang mga taong inaasistihan niya as part of publicity, mileage, at para na rin makarami ng views sa kanyang social media account. Nung una, diretsa ang sinabi na never siyang papasok sa politika at pinaubaya niya sa kasama niya sa radyo na si Nina Taduran at naging AXIS party list representative na ngayon ay inupahan ng kanyang kapatid na si Erwin Tulfo. Kumbaga, tinesting muna ni Rapi tapos nung makita niya na sikat na nga yung programa niya at marami nang nauto, saka siya kumandidato ng senador at puro grandstanding ang ginawa sa Senado at wala ni isang naipanukalang batas sa Senado. Sa mahigit isang taon na sa pwesto, puro mura at panlalait ang ginawa na paniwalang-paniwala naman ang mga ogag ng mga supporter. Oy, totoo sinasabi mo, ha? Wala akong sinasabi, ha? Kung umasta, akala mo makatao, pero pansinin mo ang trato niya sa mga tao niya sa programa niya sa RTIA. Kawawa kung sigawan, hiyain in front of public TV. Garapal ang ugali at mga sensationalize. Na kaso ang isinasalang na angkop sa kiliti ng manonood. Tulad, hiwalayan ng mag-asawa, mga binugbog ng kasambahay, batulad ng sabi ni Atty. Castro, one-sided ang kanyang pananaw. Kaya kayo, huwag basta-basta nagpapauto, maging mapanuri kayo. Tama ka dyan. Pero dadapot subalit, kung mapanuri ang tao, na sinasabi mo, friend Jan Dimango, hindi sana natalo si BP Leandro Bredo, di ba? Hindi sana nag-number 1 si Kimo. Wala na ngayon yung mapanuri. Kakagigil itong mga tawag dito, mga comments nitong mga Rocky Warriors, ang lulupit. Paano mo hindi babasahin na, Ber? Eto pa isa, si Bumblebee, shout out. Paano nakatulong yung pag-uusapan ng away pamilya, yung ilagay ka sa YouTube habang buhay para pagkakitaan, tapos sa huli, i-repair ka din sa ahensya, din ng gobyerno. Ang tawag doon, korupsyon. Naku, dito si Jane L. Shout out, Jane L, my friend. Sumagot siya kay Bumblebee. Hindi rin ako makatulpo, pero yun ang nature ng kanyang showtime. Show online. Ayaw man ninyong aminin, kahit papaano, nakakatulong si Tulpo. Kahit ang paraan ng pagtulong, ayaw natin. Tuloy, pero subalit dadapwat, wala akong nalaman o nabalitaang natulungan si Dutz at Bongbong bilang presidente. Yung totoong tulong na pang matagalan. Gagaling yun. Okinawa, Japan. Mimi Basalo, welcome to the club. Raul Villanada, shout out Raul, Greetings, Kuya Rox. Dito sang-ayon ako kay Atty. Libayan dahil totoo naman,
Ginagamit pa nga ni Tulupong ang Senado sa programa niya. Totoo rin. Kaya nga, dito lang tayo sa gitna mga boss. Hindi ako, wala akong ano dyan. Pero yun nga sinasabi ko. Kuha ni Tulpo ang kiliti ng masang mahihirap at mga dukha. Lord. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, Belinda Magtangob, shout out sa inyo mga boss, ha? Sabi ni Friend Amy, oh. Ang tanong ko lang ho, Karoke, kung yan si Atty. Libayan ay may natulungan na pag may lumapit sa kanya ay tutulungan niya. Kasi wala pa akong narinig sa kanya kundi panunuligsa sa mga taong natulong haba siya, putak lang siya. Alam mo, Friend Amy, parang yun nga, yun ang pinakapagtulong ni Libayan, ni Atty. Ang gisingin ng mga taong natutulog sa pansitan na sinasabi na hindi dapat paniwalaan itong si Senador Tulfo. Dahil peke, ganon, parang ganon. Ha, Friend Amy? Pero dapat subalit ngunit. Ganon nga eh. Napakababaw ng kaligayahan. Makakita na, diba? In the sense, di lang naman marami pa nagpapadala donasyon kay Rapi, di ba? Dahil nga yun nga, meron siyang foundation pala. Oo. Diba? O, galing abroad, yun nga bata namin ni Kalat, akalain mong dami, biglang 1 milyon ng yung anak daw siya ni Marcos. Pero ang pumirma sa kanyang birth certificate, yung kapatid ni Marcos, senior, si Pacifico Marcos. Sipin mo. Ha? Karamihang nadali doon, mga nasa abroad, na paniwala niya. Na siya ay talagang matulungin. Ayun, nakakulong ngayon si Kamote. Diba? Nakakasakit po isipin. Ganito ba kabobo? Lord. Si Friend Amy ulit, Sa totoo din naman, ginagamit din niya si Rapi Tulfo para panurin din siya. May katwiran din si Friend Amy. Raul Villanada ulit, Mapait ang due process at masakit. Pero kailangan ma-educate tayo at ang mga kababayan natin. Dito kay Tulupong, walang natututunan ng tao, pero nga naman, natulungan nga ng referral. Diba? Tsaka, Friend Raul, bukod sa may referral, karamihan yung iba, diba? Hindi lang referral. Diba? Nakakakuha sila instant justice, kung di sila lumapit dyan sa Tulfo, papansinin ba siya yung mga kanilang problema? Diba? Gulatan lang yan, Friend Raul. Ang sarap ng sa inyo, totoo. Makipagkulad. Friend Amy ulit. Siguro kung may narinig or napapanood ako na may tinulungan si Atty. Libayan, baka bumili pa ako sa kanya. Yun nga ang niya, ang alam niyang pagtulong niya ay gisingin ang mga naniniwala kay Tulfo na siya ay isang sinungaling. Yun. Pero yun nga ang tanong, Friend Amy, sino bang politiko ang hindi sinungaling? Naging presidente pa nga isang sinungaling, di ba? Yan pa isa. Wala tayong magagawa talaga, Friend Amy. Lagana pang ang Tanganism virus ngayon sa Pilipinas. Very communicable disease pa. At the same time, wala pang vaccine na naiimbento. Wala ring ospital ang tanga. Di ba? Lydia Aguas, shout out. Welcome to the club. Ang punto, huwag hayaan ang mali, sabi niya. At saka kasamaan. Ox ba kahit mali dahil malakas, okay na tignan natin ang kabutihan. Yun nga
ang laban sama. Yun nga ang laban. Sama at buti. Ganyan ang history sa unang parang. Ganyan ang history sa una, parang panalo ang sama at diin, panalo ang mabuti. Huwag ituloy pag mali. Lahat tayo may pananagutan pag tayo humarap sa paghahatol ni Lord. Kung anong pinili mo, tulad ng eksena ng Ten Commandments, pili ka lang. Kainin ng lupa, ikaw ang sumagot, sabi niya. Christian Cheng Nak, shout out ha. Mapagpalang gabi po, Tatay Rox. Kumusta po? Ratsadahin po agad natin ang mga guests ninyo. Basta ako, kahit kailan, never believe dyan sa tulupong na yan. And dito naman po kay Mr. Libayan, hindi lang po ako binsido sa kanya. Nung critics niya ang pagiging attorney ni Madam Philippine Legit President Attorney Robredo. Oh. Raul Villanada ulit oh. Pag may empleyado na argabyado sa sweldo, tatawagan ng employer, pagsasabungin, dagdag pa may iinsultuhin ang amo ng tao. Magbabayad nga ng kakulangan sa sweldo, pero asa pa ba na mababalik sa trabaho yung tao? Basta lumapit kay Tulfo, hindi na makakabalik. O, alam naman nila yun eh. Pero malaki-laki yung makukuha nila. Hindi, at least hanap na sila ng ibang trabaho, di ba? Pero Raul, di ba? Ano lang yun eh. Raul Villanada ulit oh. Paki-shoutout po ang mga batang MLQU. Oy, shoutout sa mga taga-MLQU ha. Isa na yung si 3JC Hope. MLQU yan. Mga kaklase ko dun at niyayang makinig at mag-subscribe. Mabuhay, mga batang Quiapo. Bakit taga-Quiapo ka ba, friend Raul? Ako dyan ako pinanganak eh. Kaya lang ako nalipat dito eh. Nasungkit ako nitong sawa ko nito eh. O totoo. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning po, Karoke, watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Correct ka, Karoke. Padrino system. Kasi hodang kung sino ka, kailangan sumagot ka. Kung hindi, delikado ka. Iba ang RTI. O, diba? Christian Cheng ulit, oh. Kanina po, live si Mr. Mab. Isa po yan si Mr. Libayan. Ni-review. Ang topic ni Mr. Libayan, yung mga Dancing Kings Senate Rolls. Topic din yan eh. Ni Attorney Enzo kanina eh. Nung kagabi ata. Nagad si Attorney Enzo eh. Irene Cortel Nak, shout out ha. Sabi niya. Attorney Libayan, bakit hindi na lang din tumulong sa iyong sariling paraan? Hindi ako makatulpo. Tumulong na lang sa kanyang sariling paraan. Ikaw din, Attorney Libayan. Yun, sinermonan pa si Attorney Libayan ng anak ko. Elizabeth Iscari ulit oh. Xerox, ang masasabi ko pala dito sa mga taong lumalapit kay Tulfo, kasi nga, ang hustisya natin sobrang walang kwentang pamamalakad, usat pagong, at kapag wala ka pang pera, sorry, at siguradong talo ka sa kaso. Kung malas-malas ka pa, dedo ka pa, kaya itong mahihirap ay desperadong tao, natural, at lalapit at gagawa sila ng paraan para tulungan sila at nakikita nila na pwede silang magkaroon ng katarungan. Walang masama dito. At ito lang ang pwede nilang malalapitan na ganun kabilis ang aksyon dito. Totoo yan. Ha? Regarding naman sa sinasabi ni Attorney Libayan na 500 ang nandun sa Cape Tulfo, ang natutulungan lang 4. Sugal na talaga yan, Attorney. Gaya ako, sumugal ako, talo, di ba? Ganun. Tao naman nakikita nila kasi nakaka-jackpot yung iba eh. Pag magaganda yung kanilang mga inireklamo, especially mga nasa abroad. Pagkang topic ni Tulfo, yung nasa abroad, humingi ng tulong sa kanya. Itong mga nakapila rito sa tablado muna kayo, dyan lang kayo ha. Meron siya, yun ang content niya, nasa abroad eh. Di ba? Yun ang tutulungan muna niya. Kayo, nandyan naman kayo, dyan lang kayo. Tambay lang kayo dyan sa baba.
O, gagawin kayong ano ngayon yun, tawag dito. O, ano masasabi nyo mga netizen? O, i-interview sila sa baba. O, lalo pag yung mga mag-asawa, o, in-interview sila. Ganun o yan eh. Eh, tao Pilipino eh, mahilig ho sa sugal. O, eh dyan, kay Tulfo, sumusugal sila na makakakuha sila ng tulong. Eh, yung mga iba nga eh, haba-haba ng pila nila sa loto eh. Taya ng taya eh. Naghaharimudan sila. Maging mananalo sila eh. O. Araw-araw pumipila sa loto, wala. Nagagangad sila na tumama sila, di ba? Ganyan yung Tulfo. Swertihan nga. Ang taga sa swerte. Milagruhan. Pag nakuha yung content mo, ayos. Oh. Lalo yung ano na kaya nangyari doon sa ano? Napanood ko yung content ni Rapi Tulfo yung tungkol sa mga estudyanteng puro bagsak sa University of Manila yata yun. Ang tagal na, wala pa yung follow-up kung ano nangyari. Kung paano na nangyari doon. Oo. Dami nun. May yata 100 yung estudyante na yun eh. Puro engineering student. Oo. Puro 70 ang naging grade nila. Lagpak. Hindi sila nakasama sa gagraduate. Oo. Kaya nagpunta sila kay Tulfo. Nireklamo nila yung eskwelahan. Oo. Inaksyon na naman yung senador. Hindi ko lang alam kung natapos na. Ha? Tuloy natin yung kay ano. Tuloy natin itong mga comments nyo. No? Christian Cheng ulit oh. Dito po uli ako kay Tulfong. Yang missing in action is ni Tulfong is action. Kinoconstruct yan ni Tulfong para sa mga para nga may stepping stone soon siya in case na umenter siya sa toxic na politika. O eh, nangyari na, yan na nga eh. Lahat panalo, di ba? Pati anak niya si ano ba yan? Ralph, panalo. Isang takbo lang yata yun, di ba? Tapos agad. At future mayor yan, Quezon City, makakala ninyo, King dyan, sikat na sikat yan. Tsaka yan sila, maski, itong mga sila Tulfo, maski na maski independent candidate yan, mananalo yan eh. Diba? Christian Cheng ulit At Tyrox, may politiko naman pong hindi bulaan, sinungaling. Yun po, si Madam Leni Robredo. Sang-ayon ako sa dyan. Sa Cavite po yung campaign rally. Sa Cavite po yung campaign rally na umangka sa motor si BP Leni Robredo. Cavite. At ang naangkasan niya, supporter ng Vic Marcos at Lechon Manok. Pero kung magsalita na ang lehitimong presidente ng Republika ng Pilipinas, na starstruck yung mag-asawa. After election, yung motor di-donate na sa Museo ng Pag-asa. Si Madam Atty. Leni Robredo at yung mag-asawang taga-kabilang buhay, dati, isa na ring Atty. Leni Robredo fanatics. Bye for now, Tyrox. God bless po. God bless na. Alberto Olaer, shout out ha. Karaoke, lahat ng mga politiko, mga sinungaling, and number 1 sa buong mundo na sinungaling, si Digong Duterte. Mamamatay tao, mga senador, mga congressman, noon mga honorables, mga senador at congressman. Ngayon, mga disposable, mga magnanakaw sa kaban ng bayan, mga walang kwentang nilalang karaoke. Galit si Alberto Olaer. Bumblebee, shout out. Sabi niya. Shout out ko na ito eh. Ang koneksyon sa gobyerno, may kilala para mapaboran. Tutulong kunwari, pero para pagkakakitaan ang isang form of corruption. Kaya corrupt ding matatawag si Tulfong. Mga total galing wala akong naano dyan. Lahat na sinasabi ng Tulfo Warriors. Tulfo Warriors. Rocky Warriors, totoo po yan, Friend Shervin Sapeda, shout out. Lola Basyang, Tia Deli, Ines, shout out sa inyo dyan. Christy Ansen, July 7 Alcantara, shout out din, mga boss. Sabi ni Friend Shervin, Lola Basyang, akay-akay po si Tia Deli. Muli po ay may ngiting pagbati sa ating pong lahat, mga kapatid sa Rocky Warriors. Okay, children, makinig ulit na mabuti at ang inyong Lola Basyang ay mainit na naman ang ulo sa mga walang katapusang toxic at lesson natin for today na puro na lang pans at walang katapusang pans pamor.
ang naririnig mo at nakakulili na ng tenga at sobrang bigat at sakit po sa dibdib na tanggapin na meron pong tao na ganito nasukdulang kahit si Satanas pa ang sumalubong sa kanya sa araw po ng paghukom. Wapakil siya talaga mga bata, para talaga siyang asong ulul sa pagkagahaman sa salapi. Anak ng 7 impacto talaga si Rox. Siya po ay talagang kahanga-hanga pagdating po talaga sa pakapalan po ng mukha. Ano po? Siya na po ang may hawak ng world record. Totoo yan. Pinakabuhayang dayukduk. Sobra pa po sa pagkabuhaya pagdating sa kwarta. Paano kaya matulog itong buhaya nito? Nakadilat ang mata habang nagbibilang ng mga perang kinulimbat niya sa taong bayan. Alam mo, friend Tia Deli, hindi na yan nagbibilang ng pera. Paano bibilangin yung 1 billion? Kinikilo na yan. Oo, kinikilo na yan, hindi na sila bumibilang. Baski yung counting machine ng pera, masisira. Pag binilang yung mga nakakulimbat nitong mga to. Kaya yan, kinikilo na. Oo. Ilang kilo yung isang bundle? O, di kung 10 bundle, o ilan? O, gano'n na, kiluhan na. Itong mga politiko natin, di na binibilang ang pera nito. Kilo. Para mas madali. O, magka-error man, konting-konti lang. Lord. Imagine nyo po, tuloy natin yung kay Tia Deli. Imagine nyo po, habang buong Pilipinas lumuluha na nandugo sa hirap dahil di nila malaman kung saan sila kukuha ng kanilang kakainin at ipakakain sa pamilya at mga anak nila. Heto po ang buhayang dayukduk. Di malaman kung paano isasako ang kanyang mga kanakulimbat sa kaban ng bayan. Tao pa po ba itong mga children? Di na siguro. Siyempre hindi. Pagbutihin ng mga sagot, mga bata, siya ay nagkatawang tao lang, pero isa siyang linta. Sa sobrang siba, sumipsip. No? At humakot na dapat ang kawawang kababayan ang nakikinabang. Pero dahil siya di marunong ng salitang awa at hiya, kaya ang balik niya sa inyo. Di manigas kayo, pakialam ko sa inyo. Utakan lang yan at bardagulan sa pagbubuhaya. O diba? Totoo. Kaya mga kapatid, talaga pong ganyan ang buhay. Wala pong natutuklas ang lunas para po sa mga taong ganid gahaman. Walang lunas yan. At kasuklam-suklam ang kaluluwa. Pero siya po ay di makapangyarihan tulad ng Diyos. Lahat po yan ay may katapat at katapusan at karma. At si Lord na lang po ang bahala sa kanya. Sana lahat ng salaping kinamkam niya, mailigtas siya sa apoy ng impyerno, kasi siguradong mga taong katulad niya, si Taning ang kasama niya. Kukuya-kuya-kuy sa dagat ng apoy. Kwentong Lola Basyang ay magre-recess muna, mga children. Si Tia Deli ay papahiramin ko muna ng gamot pang rayuma. Sumasakit mga kasukasuan sa sobrang gigil, sa galit, sa hinayupak na buhayang tambaluslos. Kapal talaga ng mukha mo. Hoy, di mo kailangan sandamakmak na bodyguard. Saan ka ba natatakot? Wala kang konsensya. Magnakaw sa mga bulsa ng pera at para sa mahihirap, tapos natatakot ka. Tapang-tapang mong basta-basta manapak, tapos takot ka. Saan? Kanino? Ay, nako. Makalayas na nga. At baka di makapagpigil. Makapaniris ako ng pisting surot. Kinam, layas.
Ginalit mo na naman ang punong tenga ko. Good night po, Sir Rox. Lola Basyang, magsalumpas muna. Pagpalain ka ni Lord. At maraming salamat po sa inyo. Ingat ka po palagi. Tabarkads, Lola Basyang at Tia Deli, bye-bye muna. Yung sa muli po, lalayas muna po kami. Ay nako, Tia Deli, Lola Basyang kay. Oy, salamat talaga, Tia Deli. Rolando Cruz, shout out ha. Takot mamatay ang mamamatay. Dami kasing atraso eh. Totoo yan. Oh, Friend Shervin ulit oh. Sabi niya, pahabol comment ko pa po para sa Libayan Tulpo case. Nako, parang awa nyo na mga hinduropot. Huwag nyo nang dagdagan pa ang sakit ng ulo ko at kirot ng rayuma ko, okay? Ang verdict ko sa inyo para mas may silbi yung patutsadahan nyo ay at mawala ang konti ang kirot ng rayuma ko. Pagtulungan yung dalawa kung paano nyo susupuin at lilitisin ang harap-harapang pagnanakaw sa kaba ng bayan. Dito nyo pareho ilabas ang pagsamahin ang gigil ninyo sa mga damuho kayo. Ang gigil nyo, mga damuho kayo. Pinakikirot ninyo lang lalo ang rayuma ko sa puro angas at pasiklab. Itong matapang manapak, ito ang kalabanin ninyo, mga damuho kayo. Ay nako, mga buwisit, makalayas na nga lang ulit. Isa pa kayong pampasakit ng lalo ng ulo ko eh. Sancho Panza de la Brocha, shout out Anto Andoy Smith, shout out sabi niya. Kung sa ibang politiko natin ihahambing, siguro naman mas may prueba na naipakita si Rapi Tulfo. Sa totoo lang, di ba? Sang-ayon ulit ako sa iyan. Kalat ni Bayaw. Hello, Miss Akira Milos. Good day, sweetie. Shout out, Akira Milos, my friend. Menopause, snack, shout out. Adorasyon di Maranan. Dolo. Mirna Regalado, shout out sa inyo. Ito. Emmanuel Scalona, shout out. Boy Hong Kong, Balong, long time no talk tayo. Pagka may time ka, tawag ka, kwentuhan tayo. Sabi ni Kalat niyo. Repair? Ay, oo naman. Basta may repair, ay maayos at masusolusyonan ang mga hinaing ng ating mga kababayan na may mga pangangailangan. The best, basta may repair. Kalat ni Bayo ulit. Solve! Basta Tulpo, solve ang problema nyo. Siguraduhin nyo lang na pang showbiz. Problema nyo kasi kung hindi ay wapansin kayo. Diba? Totoo yan. Kalat ni ulit. Hello, Miss Adelita Belarmino. Shout out, Adelita Belarmino. Pipito Duran, shout out Idol Roque watching from Guam, September 16 to 29. Lalo sa September 29, reviews. Percy Lapid. Yan ang tunay. Marledita Banyes. Welcome to the club. Bakit kaya galit na galit si Atty. Libayan kay Senator Rapi Tulfo? Tanong natin kay talagang para sa kanya hindi totoo talaga si Tulfo di ba? Kaya nga lang. Yun nga. Mahirap gibain yan. Dahil meron na yan, parang mga loyalist na yan parang si Kibulog, maski nasabihin mo ng rape yan o human trafficking yan o most wanted ng FBI yan, sinasamba pa rin si Kibulog ng kanyang mga ganon din tong sa Duterte ding sinasabi, at itong si Bongbong Marcos o mga loyalista wala, diba? Oli Monty, shout out. May bagong vlog siya about siklista at nanutok ng baril issue. Hindi ko tinapos kasi masakit sa tenga habang nagsasalita, sumisigaw.
Ang dami sinabi pero hindi binanggit si Katunying, naging mediator. At bakit si Katunying? May tumatayo namang abogado na si Atty. Fortune. Ang tanong. Alberto Olaer ulit to. Karoke, pag wala kang koneksyon sa mga department sa bansa natin, para kang cellphone na lobat. Galing nito talaga Alberto Olaer na to, no? Para kang cellphone na lobat, Karoke. Si Digong Duterte yata, ang matandang ahas na Satanas, sinagi sa lupa ng anghel sa langit. Napunta sa Davao, yan, si matandang Digong Duterte na naghasik ng lagim sa bansang Pilipinas. Kasabot niya ang spiritual advisor niya si Pastor Apollo Kibuloy na tumatayo ng Tamayong Davao. Ay, nako. Nakakakilabot naman yung comment mo, Alberto Olaer, ha? 3J si Hope, shout out. Nako naman, Sir Rox, galit na galit si Atty. Libayan kay Tulfo. Pero yung dambuhalang buhaya, hindi niya makanti. Bakit nga ba, Atty.? 3J si Hope ulit, oh. Sir Rox, bakit ba nanggagalaiti si Atty. Libayan kay Tulfo? Di ko rin alam, friend. Naku, di rin naman ako makatulpo, sabi niya. Hate ko nga yan eh. Kaso si Libayan, wala rin sa hulog. Go after the big fish, not just small fish. Oh, daming nagpapayo sa iyo, Atty. Sumagot naman si Kalatni, oh. Sabi niya, 3J Show, ganito kasi yan. May big crush si Tony kay paring Tulfo. Kaso lang, hindi siya pinapansin ni paring Tulfo. Kaya gagalaiti si Atty. Ganun. O, 3J Show ulit, oh. Ang daming dapat pansinin ni Atty. Libayan tulad ng budget ni BP Sara na sobrang kurap. Niho, di ka man lang nakakarinig kay Libayan nang nagko-comment. Oo nga't alam ni Libayan ang batas dahil abogado siya. Pero nagbablog siya at bumabatikos sa mga hindi niya gusto. Pero yung nasa ilong na lang niya, di niya nakikita. Bakit nga ba, Atty? Ha? 3J Show ulit to. Kung lalapit ba ang isang mahirap sa pulis o politiko, sa tingin mo, Sir Rox, papansinin sila? Takot nang lumapit sa pulis ang tao at baka sila pa ang arestuhin. Ang pulis dapat tagapagtanggol ng mamamayan, pero ngayon baliktad na. So, yung mga pobreng alindahaw, kay Tulfo pupunta. Kasi may chance na mabigyan sila ng tulong. Oh, yun totoo yun na 3J Show, okay. Reynaldo Gonzalez, shout out, ha. O nga, maalam sa batas si Atty. Libayan. Maalam, mukhang Batanggenyo to si Reynaldo Gonzalez, ha. O nga, maalam sa batas si Atty. Libayan. Bakit di nga lahat busisiin gaya West Philippine Sea, ICC Confidential, ora makatulong naman sa bansa? Ano mangyayari pag panay si Tulfo kukontent niya? Pababayaan niya matulpo, move on at change topic. Kakasawa. Tayo dyan. Nanonood ka rin kay Libayan, ha? Reynaldo Gonzalez ulit, oh. Change content ang topic na Atty. Libayan. Kakasawa ka na. Mulang ICC, West Philippine Sea, mga importante pa. Atty. Libayan, ang Senator Tulfo, tirahin nyo na lang Digong para sa abuse, kundi para pa-point of views ng tao. Diyan makikita pagiging makabayan ninyo. Alisin na puro satsatan. Okay. Maylin de Pedro, shout out, ha. Sabi ni Maylin, Bossing UDM, regarding kay Sara, yung mga request niyang mga confidential fund sa OBP at Defense, DepEd, ang totoong may kasalanan niyan ay ang mga Kongreso at Senado. Sila ang nag-approve ng mga budget. Natural lang na pag-approve, gagamitin nila. Tama o maling gamit. Alam ni Sara, di naman siya
tatanungin at sasawayin, di ba? Oo. Makita nyo naman ang ginawa ng mga kongreso sa budget hearing, minadali at binastos pa ang kapwa nila kongresista. Ano masasabi ni Sara? Ang request niya confidential fund depende naman sa mga kongresista kung magkano o kung bigyan siya ng confidential fund. So, Congress, senador din ang nag-aaproba ng pondo regarding sa contingency fund, sabi niya. Totoo naman di ba? Sabi naman ni Sara, yun naman kung bibigay niyo, kung ayaw niyo, wala akong magagawa, di ba? Maylin de Pedro ulit, regarding sa 125 million na contingency fund na pinasa Marcos, ano sabi ni Sara? Ang masasagot lang tungkol kay doon ay DBM. Ano naman ang sasagot ni DBM? Inutos ni Marcos bigyan. May magagawa ba ang DBM? Wala, susunod lang. Si Sara, mali sa mga ginagawa niya, pero kinukonsinti ng Kongreso at Senado, lalo na si Marcos. Siguro yun lang yun. Magaling din si Maylin de Pedro, di ba? Mission accomplished, mga boss. Nakapag-collab na naman po tayo, Shout out, Brother Eli Asistio, Hanggang mamaya kung sakasakaling makapagsingit ng isa, Uy. Mag-comment po kayo sa vlog na to, mga boss. Tanong sa mga Roque Warriors, may pag-asa pa po ba tayo sa gobyernong ito? Sa palagay ninyo? Ako parang gaya na sinabi, milagro na lang ako. Para sa akin, milagro. Kung walang milagro, todas, mother pati daughter. Magandang tanghali po, mga boss.